Hello, hello, Taurus Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong comprehensive, detalyado at hindi bitin na monthly reading for August 2025. Sa Taurus, malapit na tayo sa Burr months. Nako, ang bilis ng panahon. Pero ngayong buwan, ngayong August, pag-usapan natin, kwentuhan lang tayo, Taurus, kung anong lalamanin ng buwan na yan para sa inyong kapalaran for the month, okay? So, sit back, relax, and enjoy our reading. And kunin mo lang yung maka-resonate ka ha, and leave the rest. Yung ibang bagay para sa ibang Taurus yon, kaya gamitin mo ang intuition mo para malaman mo yung para sa'yo. So Taurus, meron pa tayong isang tanong, isang sagot portion later ha. So kung meron kang pangmalakas ang isang tanong, you can ask that later at the end of our reading. Pero sa isip lang ha, wag mong isusulat sa baba. Sa isip lang, and we will answer that intuitively at the end of our reading. Okay, so stay tuned for that. So Taurus, invite ko lang kayo, meron tayong Facebook page na James Tarot PH. Puntahan mo yan sa Facebook with the same logo, kapareho din. At doon maglalagay ako ng mga daily readings o kaya mga posts about your day o kung ano yung mga visions for the day. So make sure na bistahin nyo rin ako doon at kita-kita tayo doon, okay? Pero every week, dito pa rin tayo every week for the comprehensive, detalyado at magandang reading for all of you, Taurus. Okay? So, Taurus, thank you again for all of your donations po sa channel natin, saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Maraming salamat po sa inyong generosity, sa inyong pong kindness at pagmamahal po sa ating channel. Yan lang po yung tanging paraan para supportahan po tayo, para po tayo lumago at magkaroon ng every time na free reading for Taurus. So, thank you po for not skipping the ads. So, Taurus, ano naghihintay sa inyo sa buong buwan ng August? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have, wow, Ace of Cups. Something beautiful is coming. Congratulations. In the area of what you want, you have the Four of Cups. Beautiful, beautiful. In the area of what you need, you have the Seven of Pentacles. Lovely. In the area of what's affecting your current energy, you have the Ten of Wands. In the area of your near future, meron ka namang King of Swords. Lovely. In the area of your challenge for the month, you have this Six of Swords. Lovely. In the area of your fortune, you have the Moon card. Beautiful. In the area of your divine messages, you have the Hermit card. Yes. At ang outcome mo for the month, Taurus, ano kaya ito bago tayo tumulay ng September? Alamin natin mamaya ano kaya yan. Sabay-sabay ito siyang bubuksan. So, bago natin basahin in a very comprehensive way ang mga cards mo for the month, alamin mo natin kung ano ang lingering energy in your background na maaari mong gamitin para lagpasan ang bawat aspeto na yan. You have the Four of Pentacles. Okay, si Four of Pentacles, sila sabi niya na dapat daw bitawan na. Alam mo, pareho kayo ng lingering energy in the background ni Virgo. Kakatapos ka lang kasi ng Virgo. I'm using a different card for Virgo kasi. So, talaga magkaiba kayo ng cards, magkaiba din kayo ng card na ginagamit. So, napaka lingering energy nyo pareho. So, sabi ng spirits mo, kailangan nyo daw bitawan yung mga bagay na hindi na nag-work out for you this month. Very direct to the point tayo, Taurus, no? Hindi mo na daw kailangan pang panghawakan. Halimbawa, may pangarap ka pang alam mo naman na parang, uy, teka, bakit ang tagal-tagal? Ba't walang nangyayari? Siguro nga, time na for me to move on, time na for me to let this go kasi baka hindi yan para sa akin. Baka nagkasayang na ako ng oras dyan. But for some, meron din sa mga karelasyon, sa mga ginagawa mo, time na for you to really release them. Okay? I-release mo na para pumasok naman sa buhay mo yung para sa'yo. Okay? With the Four of Pentacles here, malaki ang chance mo daw this month, Taurus, to really have a financial stability. No, meron kang gagawin daw this time na yayakapin mo. I'm telling you, you're gonna be very busy, especially here with the Ace of Cups. May papasok sa buhay mo na bagong blessing. Okay? Kaya ito yung bago mo yayakapin. You're gonna be very busy kasi nga pag-aaralan mo pa siya, tapos titignan mo kung paano siya makakatulong sa buhay mo at kung paano niya babaguhin ang buhay mo for the better. Okay? So ngayon, embrace the new opportunity, embrace the new blessing, and talagang sobrang busy mo at talaga namang i-figure out mo, teka, paano ko to gagawin? Paano ko ayusin ang schedule ko, ganyan. So, this is something life-changing, but also something that will give you the stability for the month. So, napakaganda. Congratulations para po sa inyong lahat, Taurus. Okay?
So, that is the lingering energy in your background, letting go of something na hindi na para sa'yo para mayakap mo na yung mga bagay na karapat-dapat na para sa'yo this month. So, bago natin basahin ng komprehensibo ang bawat card mo, bigyan mo na kita ng Sacred Traveler card kasi lahat tayo ay traveler for this month para matulayan natin, makapag-travel tayo ng maayos para sa buwan na ito. Ano mga dapat mong malaman, okay? Unang-una, you have finding sanctuary, opening to your spiritual source. Yes, ngayong buwan na ito, hanapin mo daw yung magpapalakas sa iyong spiritual power, sa iyong religion, sa iyong mga spiritual form. Kung ano naman po ang religion po ninyo, nakakaiba, iba-iba naman po tayo, mga nanonood sa atin today, sabi daw palakasin mo pa yun. No? Para kung ano man ang kaharapin mo this month, sobrang busy mo, may gagawin ka ng mga bagong bagay para malakas yung spiritual mo eh. Pag malakas ang spiritual mo, kaya mo kahit ano. Okay? Ngayon, nakikita ko rito na go to the church o kung saan po kayo lagi nagdarasal o laging kasama mo ang iyong spiritual power. Yung spiritual practice mo daw, palakasin mo this time. And also be with your family. Kung sino yung tinuturing mong pamilya, kung sino yung tinuturing mo na na tahanan mo, yun, doon ka daw maghanap ng support group at mga tao talagang for thick or thin, for riches or for poorer ay nandiyan to support you and guide you. Sila magpapalakas sa'yo ng spiritual power mo. Because mararamdaman mo yung kalinga sa'yo ng spiritual power ni God, ni universe, kung ano po ang pinapaniwalaan ninyo. Doon lalabas yun. So ngayon, build or rebuild or give it a stronger effort this time to go on kung saan ka feeling mo safe ka at kung saan feeling mo loved ka. Okay? Another message, you have grace and gratitude. Through gratitude, joy expands. Yes, ngayong buwan daw na ito, kailangan grateful ka sa kung ano meron ka. Kung ano man yun na wala, kung ano yung dapat bitawan, okay lang yun. Sabihin mo, God, okay na po ako. Tinatanggap ko po yung bibigay ninyo and open po ako sa mga bagong bagay. Pag ganoon lagi, pag grateful ka lagi sa kung nakukuha mo, mas lalo kang bibigayaan na mas marami pang swerte. Okay? Another message, transformation, a fresh new way of living emerge. Yes, may pagbabago to talaga nagaganap this time. Bagong buhay, parang bagong sistema, new lifestyle kasi nga may papasok na bago. Kaya kailangan talaga may baguhin din sa kung paano mo ginugugol ang bawat araw mo. No? So ngayon, pag binitawan mo na yung mga hindi na pwede sa'yo, pwedeng tao, sitwasyon o mga habits mo ganyan, talagang may transformation kang yayakapin this time. So congratulations sa'yo, Taurus. Okay? Yan ang tatlong bagay na kailangan mo daw isipin para matulayan mo ng maayos ang buong August. Okay? So Taurus, pag-usapan natin ang iyong full spread. At the center, you have the Ace of Cups here. Si Ace of Cups, sinasabi niya, yes, may papasok sa buhay mo this time. Pero new love, new opportunity, new beginning, or new endeavor. At talaga namang mamahalin mo, sobrang saya mo kasi nakuha mo na siya. Some of you, ito mga nakaraang buwan, pila ng pila for a new job, pila ng pila for a new endeavor, na iniisip mo, para saan pa ba to? Is this for me? Tapos bigla-bigla may papasok sa'yo na hindi mo to hinagap pa. Parang bigla-bigla, boom. May pumasok sa'yo yung new blessing, new opportunity na kakaiba doon sa mga bagay na hinintay mo. Kakaiba doon sa mga bagay na pinagpaguran mo o minithi mo. No? So expect a surprising new blessing sa buhay mo this month na nagbibigay sa'yo ng garantiya na ito pala ang dapat kong pahalagahan, ito pala ang dapat kong bigyan ng effort, ito pala ang dapat kong bigyan ng atensyon. Okay? Because some other things, hindi yan yun. Okay? Some other things na hinahangad mo, hindi yan yun. May bagong papasok na talagang sobrang saya mo. Okay? I-clarify natin si Ace of Cups. Nakita ko rin dito, new beginning for love for others dyan ha. Baka may bagong pag-ibig na papasok, so congratulations. The Ace of Cups being clarified by the Ace of Wands. Yes, Ace of Cups, Ace of Wands, new beginning, new opportunity. 1-1 is really, you're on the right path of something new. Bagong-bagong bagay sa'yo. So, congratulations. Sabi ng spirit guides mo, meron kang bagong ideas o mga bagong strategy o bagong plano na nagbibigay sa'yo ng bagong simula. So, make sure, pagpasok daw nitong bagong blessing sa'yo, probably sa mukha ito ng bagong opportunity. Siguro baka meron kang bagong gagawin na sobrang excited mo, no? Talagang bumalik yung passion sa puso mo na parang, yes, this is what I love. This is what I want. Ito yung magbibigay sa akin ng magandang kinabukasan. Alam ko, sure ako, ito yung soulmate para sa iyo eh. Parang swak na swak sa gusto mo, swak na swak sa mga bagay na balak mong talagang gawin. Siguro, ito yung
calling mo. Nakita ko yan. This is your calling. This is something na matagal mo nang gustong gawin, pero dati napakailap. Pero ngayon, makukuha mo na siya. So, congratulations. Kaya naman, sabi ng Spirit Guides mo, Taurus, maging ano ka ha, confident ka sa gagawin mo. Because Ace of Wands is all about confidence in your plans, confidence in your ideas, confidence in your step forward. Okay? Yung plano mo para sa mga bagong darating, i-implement mo lang yan. Magkaroon ka ng fire within you, ng determinasyon at sigasig na gawin mo yan, at talaga namang new outcome, a good, beautiful outcome will come out of this. Okay? Out with the old, in with the new. Talagang bagong buhay ang naghihintay para sa iyo. Congratulations. In the area of what you want, you have the Four of Cups. Yes, like I've said kanina, marami ka ng mga bagay na sinubok pero nag-fail ka. Marami ka na mga bagay na ginawa pero paulit-ulit kang na-disappoint kasi sabi mo, ano ba talaga? Ano ba gagawin ko? Lahat naman na ginawa ko, lahat na tinry ko pero wala pa din. Pero with the Four of Cups here telling you, yes, meron kang hinihintay. Ano? Meron kang hinihintay na isang bagay na matagal mong minimitihi pero hindi pa mapasayo. Pero just waiting for the right moment to come. At eto na yon. Sabi ng spirits mo, para pumasok yung karapat-dapat, kailangan mo magbitaw. Bitawan mo na yung mga bagay na hindi na gumagana pero kinikip mo pa rin. O mga bagay na parang once you let go, saka papasok yung magandang bagay. Like I said, sabi ko sa inyo, meron kang hinahabol before na pilit mong hinahabol pero hindi yun para sa'yo eh. Nakita ko talaga yun, hindi yun parang sa'yo. May darating na bago na yun ang magbibigay ng bagong meaning sa buhay mo. Yun ang magbibigay sa iyo ng bagong opportunity for a brand new life, brand new lifestyle, transformation, ika nga, like I've said here with a Sacred Traveler card, na parang yun ang para sa iyo. So make sure na kapag bumitaw ka this time, papasok talaga yung mga para talaga sa'yo. So make sure antabayaran mo yung mga bagong darating. Huwag ka daw choosy din at saka huwag ka daw masyadong nakatutok dun sa mga nawala na, sa mga tapos na, sa mga na-let go mo na o yung mga bagay na parang walang peratunguhan. Huwag ka na daw pabalik-balik pa dun para maging bukas daw ang isip mo sa mga papasok na paparating. Okay? The Four of Cups being clarified by... dalawa pa to. Four of Cups and Four of Pentacles telling you, yes, you are protected, you are guided by the higher power, kaya wag ka nang matakot sumubok, wag ka nang matakot bumitaw, kasi protektado ka naman by the higher being. Okay? The Four of Cups being clarified by the Five of Swords. Yes, iniisip mo, worth it pa ba itong hinihintay ko? Worth it pa ba lahat ng pagpapagod ko? Hirap na ako. Siguro nga dahil pang drama, conflict, chismis, mga awayan, mga di pagkakaunawaan sa ginagawa mo, no? Parang sobra-sobra na yung pain. Sabi ng spirits mo, worth it pa ba yan? Dapat pa ba magtiis ka dyan? So kaya sabi ng spirits mo, move on na, let go na, para makuha mo na yung para sa'yo. Okay? Learn to appreciate then what you have. No? Learn to appreciate kung hanggang saan ka na nakarating. Because Five of Swords here is telling you, alam mo yung phrase na malayo pa pero malayo na. Ibig sabihin, malayo na yung narating mo pero malayo pa pupuntahan. Ibig sabihin, enjoy what you have right now. Enjoy the process. Enjoy kung hanggang saan ka na nakarating. Yes, I know marami ka pang gusto makamit, marami ka pang gusto makuha. Pero ngayon, pahalagahan mo daw kung saan ka na nakarating at kung ano yung meron ka para maging prepared daw ang isip mo at puso mo sa mga ibibigay pa sa iyo ni God. At masabi mo sa sarili mo na, worth it ang lahat. Worth it lahat ng binitawan ko, worth it lahat ng sinacrifice ko, worth it lahat ng ginawa ko kasi may paparating pang mas maganda. Okay, Taurus, napakahalaga yan for you. In the area of what you need to let go of something that is not working anymore with the Seven of Pentacles here. Ang tagal mo naghintay, ang tagal mo nagtiyaga, ang tagal mong parang narinig ko, ang tagal mo nagsayang ng oras for someone or for something na ngayon, iniisip mo, ano ba yan? Tagal-tagal ko naghihintay. Yan pa bang dapat ko gawin para punuin yan? Ang dami mo nang ginawa o pagod na pagod ka na, hindi ka makapunta sa finish line mo because you're still looking on the wrong direction. You're still knocking on the wrong door. Taurus, kumakatok ka daw sa mga maling pintuan. So make sure this time around, this month, pakinggan mo ito mabuti, Taurus, this August, sabi ng spirits mo, kailangan mo talagang i-reconcile sa isip mo, sa puso mo, sa sarili mo na itong bagay na to, hindi na ako kakatok dyan. Hindi ko nahihintayin yan kasi wala lamang gumagana. Kailangan ko ng bitawan. Pag binitawan mo, sinasabi ko sa iyo, boom, may papasok na bagong bagay, bagong opportunity, bagong pagkakataon for you na hindi mo akalain magbubukas pala sa iyo kasi masyado kang tutok doon sa bagay na dapat patagal mo ng binitawan. Okay? The Seven of Pentacles is being clarified by the Three of Pentacles. Yes, ngayon, sabi ng spirits mo, there are people around you na kailangan mo daw makausap
or people around you will help you recognizing kung ano yung mga dapat baguhin, ano dapat bitawan, ano dapat mong puntahan na next time. Okay? There are people na mag-support daw sa'yo. Pwedeng family member o co-worker o dating boss o dating kakilala na parang magkikita kayo ulit and then sabi niya sa'yo, uy, iiwanan mo na ba yan? Ay, punta ka dito kasi merong opening. Boom. Para magkakaroon ka ng mga bagong idea o bagong pintong magbubukas dahil sa mga taong ito. So, ngayon sabi ng Spirit Guides mo, Taurus, learn to be open with other people na para bagang kung maaaring makatulong siya sa'yo, baka merong opening sa kanila o siya mismo magbigay sa'yo ng idea na parang, huy Taurus, ang tagal-tagal mo na dyan, bakit wala pa nangyayari? Baka naman pwede pumunta ka na sa iba, doon opening doon, mas malaki kita doon. So, baka ganon, no? So, sabi ng Spirit Guides mo na other people, your collaboration and cooperation with other people, magbibigay sa'yo ng linaw, magbibigay sa'yo ng lakas sa loob na iwanan na yan at mag-go on na on a different industry or different part of your career. I-clarify pa natin, gusto ko pa malinawan dito sa in the area of what you need. Ano? Gusto ko malinawan pa dito. Ano yung dulot ng mga taong ito sa buhay ni Taurus this month? Okay? You have the 9 of Wands. Yes, ngayon nakita nila yung pagod mo. Some people, pero sa ibang lugar ito, nakikita nila kung gaano kakagaling. Nakita nila yung credentials mo, yung expertise mo, at tutulungan ka nila. Sabi, uy Taurus, magaling ka pala sa ganyan, 5 years ka na pala nag-aaral ng ganito ganyan, 5 years ka na pala sa ganyang industriya. Kunin ka namin because meron dito mas maganda for you. Yun, dahil na-let go mo na siya, meron kang bagong aasahan from different people, different group of people. Nakita ko na kukunin ka nila kasi nakita nila kung gano'n ka hardworking, gano'n ka passionate sa ginagawa mo, at sila yung magbibigay sa iyo ng satisfaction and financial stability na kinakailangan mo. And this time around, yayakapin mo talaga tong bagong mong career. Congratulations, okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the 10 of Wands. Pagod na pagod ka na. Parang nakita ko dito na kahit anong gawin mo, hindi ka makaabot-abot sa finish line mo, no? Parang you've done everything. Marami kang responsibilidad going forward, pero hindi ka makaaba-abante sa life because ang daming humaharang, no? Ang daming humaharang na responsibilidad, na goals, na duty mo o kaya mga kailangan mong gawin. Sabi ng spirits mo, once na bitawan mo yung mga bagay na nagpapabigat sa iyo, once na bitawan mo yung mga bagay na hindi na pala importante for you o pwede mo nang ipasa sa ibang tao, doon papasok yung bagong blessing. Okay? Kasi tinan mo siya, nakatakip ang kanyang mata, marami nakaharang sa harapan niya kasi yakap-yakap niya yung mga bagay na hindi na para sa kanya. So kapag binatawan mo iba dyan, lilinaw ang mata mo at makikita mo yung mga pintong nagbubukas for you. Okay, Taurus, lumalakas ang ulan. Medyo masama pa rin ang panahon dito sa aming area. Kayo po na nanonood ngayon, hopefully po ay maayos na ang panahon sa inyo. At kung hindi pa man, sana po ay nasa maayos po kayong lugar at nasa ayos pong status ang pamilya nyo at ang bahay ninyo. Talaga namang itong mga nakarang araw ay sobrang lakas ng ulan. So take care everybody. Okay? So once, balik tayo sa iyong reading, once nabitawan mo itong nagkapabigat sa'yo, boom, papasok a new blessing, a new life starts para sa'yo. Congratulations, Taurus, okay? Bitawan mo na yung mga responsibility na hindi na para sa'yo. Halimbawa sa trabaho, sa'yo pinapasa ng pinapasa, dapat bitawan mo na yan. Okay, sa pamilya, baka naman may family member ka na pwede mong pasahan ng responsibilidad na yan. Baka time na to for you, okay? So, hopefully po ay naririnig mo pa ako, Taurus, ang lakas na ng ulan. The 10 of Wands being clarified by the 5 of Wands. 5-5 here, coming out, 5 of Swords and 5 of Wands, telling you 5-5 is letting go or change, okay? Kailangan daw may magbago, kailangan ng palitan, kailangan may mag-change sa ginagawa mo, sa ginagawa ninyo, okay? 5 of Wands, so nag-clarify sa 10 of Wands. Sinasabi rito na parang, worth it pa ba ang ginagawa mo? Sobrang gulo na, sobrang chaotic na, napakaraming tao ang humahadlang sa ginagawa mo. Ngayon, kailangan ng bitawan yung dapat bitawan. Or, kailangan mo ma-reconcile sa isip mo. You have a clear thinking. Kailangan malinaw daw sa isip mo yung dapat mong gawin. Kung anong dapat mong next strategy para this time around magwagi ka naman. Okay, Taurus? This is very important para sa'yo. Kailangan malinaw ang isip. Kung meron mga tao sa paligid mo na harang o mga tao sa paligid mo na pupipigil sa'yo makamit yung gusto mo, kailangan mo daw makahanap ng strategy para makalagpas dyan. Okay? Nakita ko rin dito na parang napakadali lang ng gagawin mo pero pinapahirapan mo daw ang sarili mo. Ngayon, kailangan mo daw pagaanin yung plano, pagaanin yung dapat mong strategy. Sabi ng spirit guides mo, go back to basics. Okay? Go back to basics para maisip mo yung tamang diskarte para makawala ka dyan sa problema na yan. Okay?
Simplihan mo lang daw, simplihan. Hindi mo daw kailangan maging, tawag ito, hindi mo daw kailangan maging komplikado. Kailangan simpleng paraan lang, okay? Lakas ng rain, hopefully po okay kayo. In the area of your near future, you have the King of Swords. Yes, in the near future, I'm seeing you owning that new position. Nakita ko sa inyo, meron sa inyong bagong posisyon, bagong lugar, or bagong name tag. Nakita ko yan, name tag or in new, parang leveling up sa posisyon. Some of you ha, nakita ko yan. So, this August, nakita ko may paggalaw sa inyong trabaho, may paggalaw sa inyong career. Parang umaangat ka na, nakita ko yan. And for some, nakita ko ito, very, very secured ka na sa gusto mo. Ngayon, parang alam mo na kung ano yung ayaw mo, alam mo na kung ano yung gusto mo, alam mo na yung career path na gusto mong tumbukin. Dati kasi parang litong-lito ka o hindi ka sure sa gagawin. Ngayong August, patulay ng September, magiging malinaw na sa iyo ang daan. Alam mo na kung ano yung gagawin mo, alam mo na yung pupuntahan mo, hindi ka na nalilito, hindi ka na parang, uy, why not ganun kaya? Why not ganito kaya? Why not yun pala? Ngayon, wala lang kalituhan. Alam mo na kung anong pupuntahan mo at hindi ka na mapapapersuade pa o magkakaroon ng distraction by other people. Nakita ko natatagal ka sa trabahong yan because napakatalino mo. Nire-require ka rin ng spirit guides mo, Taurus, this time to be smart enough sa bawat desisyon. Dapat daw, panghawakan mo daw ang iyong bibig, Taurus. Huwag ka daw basta-basta magsasalita o magde-decide o magre-react on things in your life para daw hindi siya makahadlang sa iyong mga gagawin, okay? Sabi ng spirit guides mo, work smart, be smart, talk smart, okay? The King of Swords being clarified by the Hierophant. Yes, ngayon sabi ng spirit guides mo, kung meron ka mga bagay daw na kailangan pang alamin, lalo na kung sabi ko sa iyo, di ba kanina, parang paangat ka na meron kang bagong posisyon, meron kang bagong, nakita ko bagong badge meron sa inyo parang may bagong badge, bagong lugar, bagong department, something like that, na magpapaangat sa'yo. Pero kasabay daw nun, Taurus, kailangan mong mag-aral pa ulit. Parang aralin mo yung bagong posisyon, aralin mo yung bagong lugar, yung pasikot-sikot dyan, kailangan daw maglaan ka ng maraming oras para pag-aralan, buhisiin, kumamal pa ng maraming knowledge kasi makakatulong daw yan sa'yo, paangat ka, okay? Sabi rin ng spirit guides mo, just have fun while doing it. Okay, dapat masaya ka lang, enjoy ka lang, huwag ka masyadong magmadali. Ano? Sabi rin ng spirit guides mo, meron daw tutulong sa iyo. Someone that is very, very powerful, someone na may mas mataas na posisyon, o mas matanda sa iyo, ang tutulong sa iyo this time around para magawa mo yung dapat mong gawin at bibigyan kanya ng assistance. So congratulations, help is coming, assistance is coming from someone very powerful. Congratulations, Taurus. In the area of our challenge for the month, you have the Six of Swords. Ang challenge sa'yo para sa buwan na to, Taurus, ay to let go, okay? May mga bagay doon na kailangan mo nang iwasan o kailangan bitawan. Halimbawa, may gulo, may conflict. Dapat daw ikaw iiwas ka. Hindi ka dapat makikipag-dwell, hindi ka daw dapat makikisali. Kung merong diskusyon o merong awayan na tumataas ang tensyon, ikaw daw, dapat daw lumayo ka. Huwag ka daw makisali pa o huwag mo daw gatungan yung apoy. Ngayon, learn to let go and learn to move on. Like I said kanina, may mga bagay kang dapat nang bitawan, may mga bagay ka na hindi ka na masaya ngayon, na parang sabi ng spirit guides mo, learn na, bitawan mo na, let go ka na. So yun daw ang challenge para sa'yo. Kasi parang may hirapan ka daw na bitawan yung dapat bitawan. Whether relationship yan, o mga kasamahan sa trabaho, o may hirapan kang umalis from a place or a workplace na napamahal na sa'yo, pero you're gonna realize na, sorry, hindi na ako nag-grow this time, kailangan ko na lumago, kailangan ko na hanapin yung para sa akin. Sabi ng spirits mo, yun daw magiging challenge sa'yo ngayong buwan na ito, ay umalis, ay bitawan sila, ay iwan sila. No, yun daw ang challenge para sa'yo. So, para masolusyonan mo ito, sabi ng spirits mo, isipin mo na lang, para sa kinabukasan ko ito, para sa paggalaw ko ito, para magkaroon ako ng financial stability for me and my family, kailangan ko talagang umalis at magkaroon ka ng kalakasan ng loob at tibay na loob na umalis at iwan yan. Okay? So, the Six of Swords, nakita ko rin dito na kaya ka natatakot umalis kasi hindi mo rin alam kung ano yung paparating sa'yo at hindi mo rin alam kung ano gagalawan mo doon. Parang meron duda, may alinlangan kasi paano nga naman, saan ako pupunta? Ano gagawin ko? Okay ba ako doon? Magiging stable ba ako doon? No? So, marami kang ganong naiisip kaya natatakot kang iwan yung mga dapat iwan. Which is normal naman kasi ganoon talaga pag pupunta tayo o susubok tayo ng mga bagong bagay, there are uncertainties there. At yung uncertainties, normal yan. Pero kung talagang tawag ang damdamin mo na yan ang gusto mong gawin, push, go.
Pero kailangan mo pa rin umandar. Kailangan mo nang iwanan yung mga bagay na hindi na umaandar for you. Okay? Taurus, the Six of Swords being clarified by the Nine of Pentacles. Yes. Ngayon, sabi ng spirit guides mo, sundin mo yung tawag ng damdamin mo. Kung ano yung magpapaligaya sa'yo. Huwag ka magpapadala sa guilty na sinasabi ng ibang tao, yung parang ginagaslight ka, minamanipulate ka na, uy, aalis ka, grabe ka naman, napakamakasarili mo naman, iniisip mo ng sarili mo, dito ka na lang, huwag ka na umalis doon, di mo kaya doon. So, huwag kang papapigil sa mga sinasabi ng ibang tao para sa'yo. Okay? You should follow your heart, follow what makes you happy, follow your financial bliss. Nakita ko talaga dito, meron ka financial independence, financial freedom, at nasa road ka na ng financial stability mo. Okay? Ngayon sabi ng spirit guides mo, learn to have fun. Kailangan mong mahalin yung mga bagay na alam mong para sa'yo. At ito yung pagkakataon na ikaw naman, parang this time around, si Taurus naman. Okay? So, ngayon nakita ko rito, bibili mo yung mga bagay na para sa'yo. Kapag ganda ka, mag-aayos ka. Parang sabi mo, sa mga bagay na ginagawa ko for a very long time, iniisip ko kayo. Bakit naman this time around, dapat isipin ko naman yung para sa akin. No? Ngayon, sabi ng spirit guides mo, isama mo daw sa equation, isama mo daw sa mga plano mo yung sarili mo. Hindi pwedeng laging for other people, hindi pwedeng laging for the family, for the family, for the family. Kailangan kasama din yung kaligayahan mo. Ano? Nakita ko rito na yung mga paparating sa yung mga bagay na gagawin mo, magdudulot sa iyo ng kaligayahan kung bibigyan mo ng chance ang sarili mo na umalis. Okay? Hanapin yung kapaligaya sa'yo. This is all about you getting back your freedom, getting back your groove, getting back the control in your life na dati napunta para sa ibang tao. Ngayon, ikaw naman ang liligaya, ikaw naman ang maghahanap ng kalayaan mo to get what you want. Okay? At utang mo yan sa sarili mo. Taurus, utang mo yan sa sarili mo. So go push, go to the calmer waters where financial independence and financial freedom is waiting for you. Napakaganda. Bigyan mo na kita ng a life oracle cards here na kailangan mo pag-focusan for this month para makatulay ka ng maayos para sa buwan na ito, okay? First, you have loneliness. Huwag mo daw isipin na mag-isa ka. Yes, you're independent. Yes, you're going somewhere alone. It will make you happy, pero wag mo lagi isipin na malungkot ka o mag-isa ka. There are other people. Like I said here kanina, opening your spiritual power. Hanapin mo daw yung mga taong support group mo. Sabi ko sa iyo yan kanina. Para hindi mo maramdaman na lonely ka. Para hindi mo maramdaman na mag-isa ka sa buhay. Because other people in different forms are there for you, to love you, to guide you, to cherish you, and to give you the love na hindi mo nakuha sa ibang tao o sa ibang sitwasyon. Okay? Another message, you have purpose. Hanapin mo daw yung purpose mo. Para kanino, para saan? For the next 10 years, ano ba yung purpose ng ginagawa ko this time? Bakit ko iiwanan ng mga to? At bakit ko yayakapin tong bagong blessing na papasok sa buhay ko? Para saan ito? Para kanino ba ko bumabangon? Sabi nga nung commercial ng kape, di ba? Para kanino ka bumabangon? Para kanino tong pinaghihirapan mo? At para saan? Pag nasagot mo yun, magiging sigasig ka na, magiging mabilis ka, magkakaroon ka ng extraordinary energy para harapin yung mga gusto mong harapin. Another message, you have friendship. Yan, ngayon, ito daw yung time na para patibayin, para patatagin ang mga friendships mo, ang relationship mo. Those people will really, really be there at the end. Ano man ang mangyari. So, cultivate that love, cultivate that friendship na talagang for keeps. Okay? For keeps na mga relationship. In the area of your fortune, you have the moon card here. Sabi ng spirits mo, the answers will come this time. Okay? Meron kang sagot na malalaman ngayong buwan na ito about something in the past na dati hindi mo maintindihan bakit ganito, bakit ganyan. Bakit niya ako iniwan? Bakit siya lumayo sa akin? Bakit ako nawala sa trabaho na yun? Bakit ako nilet go? Bakit nawalan ako ng gana sa ganyan? Bakit niya sinabi yun, no? Hanggang ngayon iniisip mo, ano ba yun? Ano ba yun? Ano bang sagot doon? Hindi ko maintindihan. Kung ano po yung mga questions mo, Taurus, this month, masasagot na yan August, okay? Nasasagot na yan. Secret will come into the surface. May mga bagay na hidden from you in the past, ang ngayon ay lalabas at malilinawan ka na. Parang, kaya pala niya sinabi yun kasi ganito pala ang dahilan. Kaya pala ko iniwan ang mokong na to kasi may darating na bagong pag-ibig na talaga namang for me or for keeps. Kaya pala ko iniwan ang taong ito kasi mag-focus na pala ako sa negosyo kong ito. Kaya pala ko nalugi sa negosyong ito kasi magbabalik na ako sa magandang trabaho na may solid na sweldo. Kaya pala ayoko na sa trabahong ito kasi ready na pala ako na habulin yung for me at itatag na yung tindahan na gusto ko. So, magkakaroon ka ng kalinawan this month, Taurus, about something in your life. And mula sa katotohanan na yun, sa mga sagot na yun, malilinawan ka na parang,
ito pala yung para sa akin. Yayakapin ko na ito kasi ito yung magbibigay sa akin ng magandang kinabukasan. Okay na pala ako. Settled na. Wala nang bigat sa damdamin ko na bakit ganun, bakit ganyan. Ngayon, may realize mo na yung mga sagot dyan. So, congratulations. The Moon card, kahit madilim, diretso ka lang sa travel mo, Taurus. Kahit na mahihirap, kahit nakapagod, kung naniniwala ka sa intuition mo at sa puso mo na ito yung gusto ko eh. Ito yung pupuntahan ko, go push, okay? Nakita ko, the answers will come at marapit ka na makatulay at makapasok doon sa end of the tunnel at makikita mo na yung sagot at magandang, nakita ko yung hi, ganun. Para makahinga ka na maluwag. So, congratulations. The Moon card is being clarified by the King of Wands. Yes, ngayon kakaroon ka talaga ng enormous energy. Parang sigasig, lakas sa loob, determinasyon na ilaban yung mga plano mo. Kasi nasagot na yung mga tanong mo. Parang, bakit ba ako natanggal sa pagka-nurse? Wala tuloy ako mapasukan. So, bigla-bigla, may opening, nire-raise mo, may mas malaki pala naghihintay para sa'yo. Mas magandang trabaho, mas malaki yung sweldo, mas maaluwan, hindi katulad sa last hospital na pirasukan mo. As a nurse na super drained ka doon, overworked ka pa, like ka nag-overtime pero maliit ang sweldo, bigla-bigla na-realize mo, kaya pala natanggal ako doon kasi meron akong bagong papasukin na new job or new endeavor, new goal na mas malaki pa at talagang lalabas yung passion mo, lalakas yung sigasig mo na kunin siya kasi ito yung katuparan ng mga bagay na question mark lang sa'yo dati. So congratulations, Taurus. Answer is coming. Talagang magiging sobrang sigasig mo sa mga bago mong gagawin. Congratulations. In the area of your challenge, in the area of your divine messages, this month, Taurus, sabi ng spirits mo, kung meron ko mga bagay na hinahanap, may mga bagay kang gustong malaman sa buhay mo na parang question, na mga bagong question ito mga bagong bagay na hiwaga sa buhay mo, na parang, bakit ganun? Bakit ganyan? Ano bang dapat kong gawin? So parang, sabi ng spirits mo, ang sagot ay nasa sayo lang. Learn to isolate yourself, mag-meditate ka na maraming oras para mahanap mo yung mga katiwasayan ng isip mo. Kasi baka mamaya very confused ka na, very naguguluhan ka na, chaotic na. Especially here, sobrang bigat kaya sobrang chaotic na isip mo. Sobrang bigat na ng pinapasad mo kaya hindi mo na maisip yung tamang solusyon, tamang paraan, tamang pag-iisip. Hindi ka makapag-come up on a great idea, on a great solution kasi sobrang gulo, sobrang bigat. Ngayon sabi ni spirits mo, learn to walk away muna. Nagbakasyon ka muna parang dalian, parang bumitaw ka muna parang dalian para makapag-isip ka ng tama. Ngayon, sabi ng spirits mo, I'm seeing you walking in the beach, walking in the park, nakita kita nakaupo ka sa grass. Kasi parang nandun yung katahimikan, nandun yung tranquility, peace, and order. Doon daw lalabas sa isip mo yung relaxation. At kapag may relaxation ka na, lilinaw na sa'yo ang isipan mo at lalabas na yung mga kasagutan na hinahanap mo. Okay? Parang doon daw makikita mo na yung next step. Alam ni Taurus yung next step niya kasi nakapag-relax na siya, nakapag-bakasyon na siya. No? So ngayon kung kailangan mo magbakasyon ka, Taurus. Para sa'yo din yan. Okay? The Hermit card is being clarified by the Star card. Yes, ngayon uultaw na yung mga bagay na dapat mong gawin. May realize mo na kung ano dapat i-prioritize at magkakaroon ka na ng malino na pag-iisip na, yun ang gusto kong tumbukin, yun ang gusto kong puntahan. Ngayon clear na sa mind ko, ito na ang bago kong gagawin, ito na yung bago kong plan moving forward. Kaya importante, Taurus, magbakasyon, magpahinga, get out, parang sabi ng spirits mo, para luminaw ang isip mo at mahanap mo yung sagot. Ayun yung star, yung star nakakulong lang sa lantern, ibig sabihin yun ang hinahanap mo, pero biglang umultaw sa ulunan mo. Ibig sabihin, nahanap mo yung sagot, naging malino na sa'yo, nagkaroon ka ng bagong pag-asa na parang, ito pala yung next kong gagawin, ito pala yung gustong-gusto ko pala sa buhay ko, ditong direksyon ako pupunta. Very fitting, talaga may bagong blessing kang makukuha dahil dyan sa kalinawan na yan. Okay? Ang outcome mo pag-usapan natin later, but first bigyan mo na kita ng additional fortune cards para sa buwan na ito. Okay? Una-una, you have courage, a journey either physical or mental like I've said. Meron ka talagang pupuntahan na bagong bagay, meron kang gagawin na bagong bagay na talagang kapalinaw sa isip mo. Another message, cracked cup, dissatisfaction with life. Yes, ngayon naghahanap ka ng mga bagay na sobrang lungkot mo na kakahintay sa mga bagay na walang atupad super dissatisfied, masyado ka ng hindi masaya sa mga nangyayari, no? Another message, you have rabbit, too much concerned with sexual matters. Kalmahan mo lang daw. Huwag mo laging isipin yung mga gender-based problems mo. Kaya mo yan. Kaya mo lagpasan yan kahit ano man ang gender mo, okay? Another message, you have bow,
You are highly thought of. Yes, may mga tao to sa paligid mo na tinitingala ka at mataas ang tingin sa'yo, no? Na parang, uy, magaling yan si Taurus. Pag si Taurus, kaya niya yan. Si Taurus, magaling yan sa ganito. Si Taurus, magaling yan sa ganyan. So, may mga taong tinitingala ka. So, trust yourself. Trust yourself kasi yung mga tao sa paligid mo nga, may tiwala sa'yo eh. Mataas ang tingin sa'yo, di ba? Another message, you have Ram, a stubborn, aggressive person. Iwasan mo yan. Mga taong matigas ang ulo at talaga namang sutil. Another message, fair woman, babaeng mistisa o puti ang buhok. Kailangan mo daw pagtuunan ng pansin this time, baka daw may concern sa kanya. Okay? Another message of barrel, you feel something is lacking in your life, perhaps love, money, or goals. Ito yun. Yung mga kalungkutan kasi parang feeling mo yung gusto mo hindi mo makuha. Kaya ngayon, kailangan talagang bitawan na para makuha mo na yung para sa'yo. Okay? Now, the message of scissors, disappointment in some affair. Yes, talagang lumalabas sa mga cards mo, sobrang lungkot mo, dissatisfied ka, hindi ka na masaya sa mga nangyayari. Ngayon, magbabago na yan. Magbabago na yan for the better. Congratulations. Ang outcome mo for the month August, bago tayo pumasok ng September, ano kaya ito? First, ihanda mo na yung isang tanong, isasagot, Taurus, kasi pag-uusapan natin yan. So, ang outcome mo for August 2025, papasok ng September ay 2 of Pentacles. Yes, babalik na ang balanse ng buhay mo kasi binitawan mo na daw yung mga bagay na hindi importante, yung mga bagay na hinahabol-habol mo, desperado mong hinahabol na dati sobrang aligaga mo na gusto ko makuha yan. No, binitawan mo, ayun, bumalik yung balanse. Parang naging mas relaxed ka, mas okay ka, nabibigyan mo na ng oras yung mga bagay na importante lang. Family, job, sarili mo, yung gusto mo. Pero yung akala mo importante, nung binitawan mo, mas naging okay pala. Nawala yung stress mo, nawala yung anxiety mo, nawala yung overthinking mo, at mas nabibigyan mo ng atensyon yung mga bagay na talagang for you. Okay? At doon nagsisimula yung pagpasok ng mga bagong blessings sa buhay mo. Okay? Because you are now enjoying life. Napakasaya mo, balanse ang lahat, nakakangiti ka na, hindi ka na ganoon ka problemado, hindi ka na malungkot, hindi ka na umaasa sa mga bagay na wala. Kasi ngayon okay na. Na-realize mo na it will come at the right time, at eto na yung right time na yun kasi binitawan mo na yung nakapalungkot sa'yo. Okay? The Two of Pentacles is being clarified by the Chariot card. Yes, kasi umaabante na ngayon. Wow. Kasi binitawan mo na yung mga nagpabigat sa'yo, yung mga responsibilidad na hindi pala para sa'yo. Ngayon, biglang gumaan ang isip mo, nalinawan ka na, alam mo na yung pwede mong gawin, alam mo na yung gusto mong tumbukin. Ayun, bumalik ang balanse at umaandar na. Guided ka ng yung spirit guides, kung ano man yung balak mong gawin, you are protected, you are ready to conquer new things, at magadire-diretso na daw yan. Wala lang hinto, wala lang delay, and it will be yours. Especially sa pagpasok ng new blessing na ito, talagang bagong ruta ito for you ha, bagong pagkakabalahan, bagong opportunity na hindi ka na malulungkot, hindi ka na magkatsaga sa kakahintay, at magkakaroon ka ng bagong sigla, new energy, talagang very, very excited for you. So go, push, dumiretso ka na. Ito magbibigay sa'yo ng balanse at magandang buhay moving forward. So Taurus, that is your August 2025 reading. Dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes and concentrate on that question. Okay? Spirit guides, ibigay natin kay Taurus ng mabilisan sagot sa kanyang tanong. You have 1 and you have 2. Bigyan din kita ng Angel Whisper card to clarify kasi ang angel mo ay nasa tabi mo ngayon. Ginagabayan ka sa question mo at sinisiguro niya na ito yung sagot sa iyong tanong. Okay? You have 1 and you have 2. Okay, Taurus, open your eyes. Inhale and exhale. This is the answer to your question. You have the 8 of Swords in reversed. You have the 6 of Swords upright. You have perfect timing. And you have choose a new direction. Okay, sabi ng spirits mo, hindi ka na nakatali dyan sa question mo. Hindi ka na parang, sabi parang ngayon may choice ka na. May option ka na. Hindi ka na parang nakatali lang dyan sa ginagawa mong yan o sa question mo na yan. Meron pang ibang bagay. So ngayon, makahanap ka na ng ibang options to get out of that situation. Meron ng ibang sagot o meron ng ibang paraan para ma-solve mo yan at hindi lang yan. Okay? Ngayon, meron pang ibang darating for you to have a solution, no? At may aandar na daw. Makakawala ka na dyan, makakapag-move on ka na dyan sa question mo, and may sagot na, at makahanap ka ng right solution, nakakaiba doon sa dati mong ginagawa. Sabi ng angel mo, a perfect timing na. Ito na yung perfect timing para lumusong ka na, makapag-move on ka na, magkaroon na ng paggalaw yung question mo, and choose a new direction. Meron pang ibang bagay, meron pang ibang option for you, especially here with the 8 of Swords in reversed. Akala mo lang yan ang solusyon, akala mo lang yan lang yung tanging paraan. Pero, meron pang lalabas na bagong mga paraan na pwede mong yakapin, pwede mong i-consider para makapag-move on ka na at gumaan na yung
bagay tungkol sa question mo. Another option will arise para makapag-move on ka na. Perfect timing na ngayon, and choose a new direction na mas magiging magaan for you regarding to your question. Okay, Taurus? That is your answer to your question. Hopefully, pinasagot ko yan. Ito rin po ang inyong August 2025 reading. Sa po kayo nakarelate, sa po kayo nakaresonate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. Hanggang dulo, Taurus. I love you. This has been James for James Arrow PH. God bless everybody.